Maraming salamat po. Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Pagtapos ng salita ni Joel, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko ngayon. Pero ililiwanag ko lang ho. Sabi niya, kilala niya ako noon pa. Nagkasabay kami sa Kongreso. Ililiwanag ko lang po yung Kongreso po sa 12 at 13 tayo magkasama ng Congress. Nasa 15 pa lang ho ngayon. Baka iba ho nag-aakala Malolos Congress po yung pinuntahan namin. Baka si Joel lang nandun ako. Hindi pa ako miyembro nun. Nang makita ko po, sorry po. Siyempre, batiin natin muna ating kagalang-galang na Director General ng TESDA at talaga napakasipag, nakasangga sa pag-aayos ng mga problema ng bansa, si Joel Villanueva, at yung mga kasamahan sa Kongreso, si galang-galang Chona Cruz Gonzalez at si Sherwin Tugna. I'd like to also pay special mention to the management team of the Kristiyano Kabataan para sa Bayan youth leaders. Also to all you few delegates to the Youth Summit of 2014, honored guests. Fellow workers of government, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Totoo po yung sinasabi ni Joel na kung paminsan-minsan po may maka-text tayo ng 2 kaya 3 in the morning, maganda sana kung love life ang pinag-uusapan sa text. Pero kadalasan yung 2 at saka 3 o'clock, pag-asa po kausap ko, may minomonitor na bagyo. O kaya naman po nagre-report si Secretary Albert Del Rosario, nasa Roma po siya ngayon para sa paghahanda sa pagbisita ng Papa. Kuminsan nakakalimutan lang na may time difference sa Roma at saka sa Maynila. Pero okay lang ho yun. Basta magawa natin ating trabaho. Yung tulog ho, tsaka na natin sisigilin sa 2016 siguro, pwede na tayong bumawi doon. Nang makita ko po ang imbitasyon ni Secretary Joel na dumalo sa Youth Summit ngayong taon, siyempre hindi na ako nagdalawang isip na pumunta. Ang sabi ko nga po, bakit ko naman palalampasin ang pagkakataong makasama ang mga ito yung importante, makasama ang mga kapwa ko kabataan. Kaya lang ako yung huling beses ko dito sa Araneta, nanood ako ng concert Nadihamak, 1/4 lang yata yung taong nandito dahil medyo, paano ba natin sasabihin, matagal na pong sikat na performer yon. Siguro mga 5 dekada na yata sikat yun Marami sa kanyang fans medyo nahihirapan akong tumungo dito. Pero sa mas seryosong bagay naman po, para sa akin, ang tunay na sukatan kung nagtagumpay tayo sa ating mga minimithi ay kung naiwan nating di hamak na mas maganda ang kalagayan ng ating bansa kaysa sa dinatnan natin. Ibig ko pong sabihin, pagkatapos ng oras namin dito sa mundo, kung ang mga problema nyo ay katulad pa rin ng mga naging problema namin noon, malamang nagkulang kaming mga mas nakakatanda ng bahagya sa inyo. Nabuo ang paniniwala ko ito habang lumalaki sa isang panahong ibang-iba sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, bagamat ako'y bata ang puso at itsura, marami na rin po tayong napagdaanan. Alam niyo, grade school ako nung ibaba ang martial law. At talaga namang hindi matanaw ng henerasyon namin ang isang magandang bukas. Medyo mahirap po paniwalaan na may magandang bukas kami hinaharap. Inabuso ng mga nasa pwesto ang kanilang kapangyarihan at delikado ang magsalita laban sa pamahalaan. Noong araw, makatuwid ka lang sa susunod na Pasko, umabot sa susunod na Pasko, parang ang laki na ng naabot mo. Kaya nga, nang ipagkaloob sa atin ang tiwala ng taong bayan, ipinangako sa Diyos, sa ating mga kababayan at sa aking sarili na ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang hindi na muling dumanas ng katulad na pagdurusa at kawalang pag-asa ang mga Pilipino. Sa gabay po ng Pumay Kapal at sa tulong ng mga individual at institusyong matibay ang paniniwala sa ating pamamahala, masasabi kong matapos ang 4 na taon at 6 na buwan,
ay marami na tayong pwedeng ipagmalaki. Ilang halimbawa lang po. May tinatawag na connector ng Manila North and Manila South Expressways. Ipinangako po ito 1976 pa. Siguro sa mga panahong yon, baka nagde-date pa lang ang inyong mga magulang. Ngayon, sa wakas, pagkatapos ng ilang dekada, nakikita na ninyo ang construction ng Metro Manila Skyway Stage 3 na bahagi po ng sistemang kokonekta sa SLEX at NLEX. Para kung kayo naman ay talagang lalaktaw papuntang ahon ng NLEX at SLEX, hindi na kayo kailangan sumabak pa sa EDSA ng dagdag na 2 oras sa inyong biyahe. Nandiyan rin po ang rehabilitasyon ng NAIA Terminal 1 na ilang taong pinabayaan, ngayon malapit na pumakumpleto. Ang malawakang kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao, nasa abot tanaw na rin po natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, at 3 pinakatanyag na credit ratings agency sa mundo, binigyan tayo ng investment grade status. At kamakailan lang nga po, na-upgrade na naman tayo ulit. 21st time na raw po tayong ina-upgrade dito mga credit ratings agencies. Dati po, ang turing sa atin ay sick man of Asia. Ngayon, nagpapakitang gilas na tayo bilang Asia's rising tiger. Habang patuloy nating sinusulong ang positibo at pangmatagalang transformasyon ng lipunan, nagiging malinaw na malaki ang papel na ginagampanan ng kabataan sa pag-abot ng ating mga adikain. Bilang mga tagapagmana ng ipinupunan nating pagbabago, di hamak na mas matagal ninyong matatamasa ang mga bunga ng ating pagsisikap. Pero sa kabilang banda naman, kung pipiliin yung magwalang bahala, mapepeste at masisira ang ating mga ipinunla at babalik tayo sa lumang kalakaran. Ngayong panahon po ng cellphone, internet, at iba pa, kung tutuusin ay napakadali na ng pag-uusap tungkol sa politika at pakikisangkot sa iba't ibang aspeto ng pamahalaan. Dati, kung may gusto kang ipahayag, kailangan mong makipagpulong ng patago o kaya gumawa ng mensahe sa typewriter at ipakopya ito gamit ang mimeograph. Sabi siguro, ano kaya yung mimeograph at ano kaya yung typewriter? Pagkatapos dumating mo ang mas mabilis na photocopying machine. Alam po nyo, no Marcelo, pati yung mga photocopying supplies, nire-register po yan. Dahil talagang kinikitil ang pagkuha natin ng impormasyon bilang mamamayan. Ngayon naman po, napakaraming impormasyon ang pwede nang ipasalin-salin sa iba't ibang computer gamit ang mga flash drive o kaya sa pamamagitan ng uploading sa internet. Siyempre, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang mga teknolohiyang ito. Huwag nyo sanang malimutan ang maging mapanuri. Hindi porke nakalagay sa internet ay totoo na agad. Hindi porke viral o trending ay dapat ng pagkaabalahan. Kung puro pagse-selfie at pagpapalakas ng town sa Clash of Clans naman ang aatupagin, siyempre talagang mag-game over ang mga pangarap natin. Taos puso po ako nagpapasalamat sa Jesus is Lord Movement at sa Kristiyano Kabataan para sa Bayan sa ibinigay ninyong pagkakataong makaharap kayo. Kahanga-hanga talaga kayong mga narito na nagsasama-sama upang higit na pagtibayin ang pananalig sa ating Panginoon at mag-usap tungkol sa pakikiambag sa isinusulong nating agenda ng pagbabago. Gawin na lang nating halimbawa ang inyong chairman na si Kuya Secretary Joel Villanueva. Tanggapin po natin na kapwa rin natin sa kabataan. Kuminsan po, napapagkamalang mas bata siya sa akin. Sa kanyang Training for Work Scholarship Program sa TESDA, tingnan po niyo yung numero, 672,200
258 na ang nakapagtapos at ngayon ay mahigit ng pagkakataon para sa magandang bukas. Noong 2012 po, 68.5% ng mga graduate ang nagkaroon ng trabaho sa loob lamang na humigit kumulang 6 na buwan. At patuloy naman tayo sa paghahanap ng oportunidad para sa natitira pa. Minana po ni Joel kasi ang placement rate lang 28%. So halos na 3 ulit na po niya yung placement rate. At sa ibang sektor po, maabot na ng 96% ang kanyang accomplishment. Dito natin makikita na kapag pinili mong gawin ang tama, nakakapagbigay ka ng kakayahan sa iba na maging mas mahusay na tagapaglingkod ng Diyos at kapakipakinabang na membro ng bansa. Mahusay na trabaho po ni Secretary Joel sa TESDA ay bahagi ng ating malawakang estratehiya na pangangalaga at pamumuhunan sa mga kabataan. Halimbawa, meron po din tayong Abot Alam Program na sa pagtutulungan ng DepEd, DILG at ng National Youth Commission ay nagmamapa ng mga out-of-school youth sa ating bansa. Sa ganitong paraan, nagiging mas sistematiko ang ating mga pagsisikap na mabigyan sila ng sapat na edukasyon, pagsasanay at oportunidad. Nitong Nobyembre lang, mahigit 300,000 out-of-school youth na ang nabigyan ng skills training o kaya na-enroll sa alternative learning system. Pinatutupad na rin natin ang K-12 curriculum sa ating basic education system para higit pang mapaunlad at ang kaalaman at kakayahan ng ating mga estudyante. Ang hiling ko lang po, huwag niyo sanang isipin na ang dagdag na taon ng pag-aaral ay dagdag na panahon para makahingi ng baon, ng panglaro, ng... Ito medyo bago sa akin ito, panglaro ng Dota o kaya pambili ng cellphone load. Ang layunin natin mabigyan ng world-class na edukasyon ng kabataang Pilipino upang makasabay sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa mundo. Ilan lang yan sa mga inisyatiba at programa ipinapatupad natin mula sa paniniwalang ang kabataan ay isa sa pinakamalakas nating kakampi sa pagsusulong ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. Tunay ngang malayo na ang ating narating. Pero siyempre, hindi pa rin tayo nakukontento sa mga nagawa na natin. Sa ating paghakbang po sa tuwid na daan at bilang mga kapwa ko ulit na kabataan, meron akong paalala sa inyo. Hindi pa po tapos ang ating laban. At darating ang mga pagkakataong hindi magiging madali ang ating paghakbang. Sinasabi ko ito sa inyo upang bigyan diin ang kahulugan ng napili niyong tema para sa taong ito, ang maging fearless. Tapusin na natin ang panahon kung saan ang kabataan ay kinakabahang makiambag sa pagbubuo ng maunlad na sambayanan. Kapag may naghahasik po ng pagdududa, buo ang loob nating ipagtanggol ang ating mga prinsipyo. Kapag may nagpakalat ng kasinungalingan, walang pag-aalinlangan nating ipamalita ang katotohanan. Kapag may humarang sa ating tuwid na landas, buong tapang tayong humakbang patungo sa katuparan ng ating mga kolektibong pangarap. Malinaw po, hanggat nagkakapit-bisig tayo, hanggat naninindigan tayo sa kung ano ang tama at ikabugbuti na nakakarami, at hanggat matibay ang ating pananalig sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Buong pagmamalaki nating masasabi, tunay nga tayong mga fearless na tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo at tagapagtanggol ng inang bayan. Nandito na muna ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po at isang mas tahimik at progresibong bagong taon.